A Day in My Life Province Edition. Tara guys, samahan nyo kami pumunta sa bukid at mag-abona ng palay. Sumama nga ako sa bukid para naman makalanghap ng fresh air. Mag-aabono nga ng palay sina tatay ngayon kaya sumama kami para naman makatulong kahit papaano. Tingnan nyo nga yung anak ko, akala mo naman talaga ang laki na maitutulong sa amin. Wala na nga siyang ginawa kundi lumakad lang ng lumakad. Hindi mo din talaga ramdam yung pagod kung ganitong view lang naman yung nakapaligid sa'yo. Itong place nga namin ay napapaligiran ng bundok, kaya naman ang ganda-ganda din talaga ng mga sceneries na nakikita mo dito. Ayan na nga yung tatay ko, nag-aabona na nga siya ng palay. Mano-mano nga yung ginawa ng tatay at kapatid ko. Ngayon yung nga makikita na sobrang hirap yung sakripisyo ng farmer. After nga nun sa isa ay naglakad naman kami papunta sa aming kubo. Panay na nga reklamo yung anak ko pero wala siyang magawa kundi tuloy na lang. Sobrang tagal nga namin bago makarating doon kasi naman nadudulas-dulas siya. Pero sobrang saya nga kasi naman na-experience ng anak ko yung ganito kasi pagbalik namin sa city wala na naman. Puro trabaho na naman ang person. Kahit hirap na hirap nga siya, pero tinuloy pa rin niya yung paglalakad. Kahit magkanda dulas-dulas na siya at panay reklamo, wala siyang choice kundi ituloy. Habang naglalakad nga kami, ay ang dami-dami nga namin mga nakikitang ibon na nagliliparan. Patigil-tigil nga kami kasi tong anak ko, bawat makita niya ay amaze na amaze siya. Pati itlog nga ng kuhol, pinagdiskitahan na. Nagtanggal na din siya ng tsinelas kasi hirap na nga siya kasi nga malubak. Pero natutuwa nga ako kasi kinakaya niya, therapy na rin yan para sa kanya. Medyo malayo nga yung nilakad namin. At habang naglalakad nga kami ay nakakita nga kami ulit ng mga grupo ng ibon na nagliliparan. Tumigil nga kami saglit para panoorin yung mga daming ibon. Tuwang-tuwa nga yung anak ko na nakikita ng maraming ibon tas ang bababa pa nila lumipad. Paikot-ikot lang talaga sila dyan sa bukid. After nga ng maraming lakaran ay nakarating na din kami dito sa kubo. Sa wakas nga ay makapagpahinga na yung bata na pagod na pagod. Tignan nyo na lang kung gaano kaganda yung view, nagmuni-muni nga muna ako dyan. Pinifeel ko talaga yung fresh air. Malakas nga din yung hangin nung pumunta kami. Kaslamit talaga ususto, napanak man, nagbalbal na ilang charot. Dito nga ay mag-aabono ulit kami. Nagtulong-tulong na nga sila para paghaluin yung mga abono. Kami naman ng anak ko ay nagchichismisan lang talaga dyan sa tabi. Pero tignan nyo naman yung view namin na magchismisan, ang ganda. Ito talagang view ang nakakamiss kapag babalik naman sa trabaho. Pag nandiyan ka nga sa bukid, nakikita mo yung mga bulubundukin. O ayan, proof na tumulong din naman ako sa pag-aabono nila. Ako nga yung tagalagay sa sako para mabilis nga nilang buhatin. Yung pinsan nga at saka yung pamangking ko yung tagabuhat. Para din nyo naman sabihin na puro lang ako video. Well, ganun talaga kasi mini-vlog ko to. Pero alam nyo, nakakamiss din talaga tong gawin. Noong elementary nga ako hanggang college ay tinutulungan ko din talaga yung tatay ko dito sa bukid. Pero nagtrabaho na nga ako ay madalang na lang. After nga noon dahil napagod na kaming lahat ay nagpansit na lang kami. Yan pala ang pansit Mickey ng Abra. Ang sarap-sarap niyan, promise. O siya, hanggang dyan na lang yung mini vlog ko. Thank you for watching!